Ano naman mangyayari kung halimbawa hindi bababa nga sa 1/3 yung lahat ng House members ay direktang lumagda o sumuporta nga sa verified complaint or resolution? Ito yung nangyari if you remember the case of President Joseph Estrada. President Joseph Estrada, yung kanyang articles of impeachment hindi na dumaan sa Committee on Justice. Diretso na yun. Kasi bakit wala nang hearing ang Committee on Justice? Kasi may tinatawag tayong hybrid system of impeachment. Kasi hybrid, hindi na dumaan doon sa lower house, sa Committee on Justice, diretso na sa Senado kasi nilagdaan na, pinagbotohan na ng 1/3 ng lahat ng congressman ang kanyang articles of impeachment. Sabi ko nga, ang articles of impeachment, ang impeachment is not only a legal, it is also a political. Number games yan. So, kung makuha nila ang 1/3, hindi na kailangan i-refer ang articles of impeachment sa Committee on Justice. Hindi na kailangan. Basta makuha ang 1/3. So, it means, pag may nag-complaint for impeachment, nag-complain, tapos, napasok sa calendar of business, tapos, after calendar of business, pinirmahan ng lahat ng congressman or 1/3 ng mga congressman pumirma ng articles of impeachment. So, in that case, hindi na kailangan i-refer ang kaso papunta sa committee. Kasi may 1/3 votes na eh. Kung may 1/3 votes na, so diretso na sa Senado, yun ang tinatawag na articles of impeachment kasi may 1/3 votes na sila. So kahit hindi na dumaan sa yung mga committee hearings, Hindi na kailangan. as long as makuha nila ang 1/3 na boto sa lahat po ng mga congressman, kasi yung perma nila, it presupposes na may probable cause na. So may basihan na. I'm not saying na guilty ang isang tao kasi naakyat na ng lower house ang articles of impeachment. Hindi yan ang ibig sabihin. Ang ibig sabihin lang doon, may probable cause, may basihan for the filing of the case. And yung basihan, of course, hindi natin pwedeng i-compare ang ordinary prosecutor sa mga congressman. Kasi ang mga congressman, kahit anong gawin natin dyan, mga politiko yan. So, yung utak nila, hindi yan utak piskal. Utak politiko. Alam mo na ang utak politiko, they will think about their political career, they will think about their political survival, they will think about the projects sa kanilang mga distrito, na mabigyan sila ng proyekto. Kasi kung hindi, paano yung next election? Paano namin gawin yung next election? So, yun talaga ang utak ng mga congressman. Hindi natin pwedeng i-deny yan. Yun talaga ang utak nila. Ang utak ng congressman, dapat may project kaming madala papunta sa aming distrito para next election, may panggastos kami sa election. Pwedeng pang campaign, pwedeng pang vote buying, o ano pang ginagawa nila ng mga that is a constitutionally or legally doubtful na mga gawain. But yun talaga ang ginagawa. So, ang mga congressman, iba ang utak. Ang piskal, ang utak nila, based talaga sa ebidensya kung may probable cause ba or wala. But ang mga congressman, ibang isip nila. Ang isip nila, of course, as a rule, kailangan nila mag-decide based on evidence. But pwede din sila mag-decide based on politics. Yeah. Yun ang nangyari noong panahon ni Erap. Wala nang hearing, wala nang pinirmahan nila 1/3. Umakyat na papunta sa Senado ang articles of impeachment kasi may 1/3 votes na. Unlike ngayon kay Vice President Sara Duterte, in fairness naman sa Congress, sa lower house, dumaan naman sa Committee on Justice. Yes. Di ba? Dumaan. Pag dumaan sa Committee on Justice, kuha natin nila ilang more than majority of the votes. I think 5 lang yata ang hindi pumirma. So, 50 plus ang nakuhang boto. So, inakyat papunta sa plenary. Sa plenary, I think 200 plus ang bumoto, more than 1/3. So, nakyat talaga sa Senado. But, sabi ko nga, hindi ibig sabihin guilty kung naakyat sa Senado. Ang ibig sabihin doon, under the Constitution, may probable cause. But yung probable cause, maybe it is based on evidence or maybe it's based on political affiliation, which ang mga congressman lang ang makasagot dyan. Ayan.